Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Martes sa 23 sa buwan ng Hunyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Panibagong bagyo na posibleng pangalanang Gardo, nagbabanta naman sa paghina ng Super Typhoon Francisco. Mga magulang inalerto ng PNP sa online activity ng kanilang mga anak. Resign coach na si Tab Baldwin, sumipot na sa NBI. Zaldecot, isang dating congresswoman ng Caloocan, idiniin sa maleta delivery. 6 pang baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa, isinailalim na sa custody ng Philippine National Police. Ilang trainee ng Army nakaranas ng pananakit bago ang kanilang graduation. 1.7 billion na puslit na sigarilyo natagpuan naman sa Tondo, Maynila. At bata patay matapos maglaro ng bala ng grenade launcher sa Arakan, Cotabato. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyon. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita ay isang panibagong bagyo ang nagbabadyang pumasok sa bansa. Ito ay ang tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na naging tropical storm na kaninang umaga. Ayon sa Pag-asa, ang bagyo ay nasa layong 2,680 kilometrahe sa silangan ng southeastern ng Luzon. Batay sa pagtaya, tutumbukin ng tropical storm ang northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Sakaling pumasok sa bansa, tatawagin ito sa pangalang Gardo. Samantala, humina na ang Super Typhoon Francisco. Gayunpaman, nasa signal number 1 pa rin ang Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang Gonzaga at bayan ng Santa Ana, gayon din ang eastern portion ng Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, naging typhoon category na lamang ang bagyong Francisco habang kumikilos Hilaga Pakanluran hanggang bukas ng umaga patungo sa Ryukyu Islands sa southern Japan. Batay sa track ng bagyo, ito ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga, June 26. Ang mata ni Typhoon Francisco ay huling namataan sa layong 375 kilometers silangan-hilagang silangan ng Apari, Cagayan o 380 kilometers silangan ng Calayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 175 kilometers bawat oras malapit sa sentro at bugso na aabot sa 215 kilometers kada oras. 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang balita. Ipinanawagan ng pambansang kapulisan sa mga magulang at guro na bantayang mabuti ang online activity ng mga minor de edad matapos ang nangyaring shooting incident sa Tacloban. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., dapat maging mapagmatsyag ang mga magulang sa ginagawa at pinapanood ng kanilang mga anak online. Apila pa ng top cap sa mga guro at school administrators, hindi dapat baliwalain ang kakaibang senyales sa behavior ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Department of Education upang i-formalize ang ganitong uri ng safety protocol sa lahat ng eskwelahan.
Kinumpirma naman ng Department of Education o DepEd na nagkasundo sila ng Philippine National Police o PNP patungkol sa gagawing deployment ng mga pulis sa mga eskwelahan. Kasunod ito ng nangyaring mass shooting sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DepEd Secretary Angara, suportado rin ng school community ang hakbang kahit dati nang bawal ang mga pulis sa mga itunturing na zones of peace. Narito po ang pahayag ng kalihim. Papasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hinihingi. Samantala, sa kaugnay na balita, personal na binisita na Education Secretary Sani Angara ang mga sugatang estudyante sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban na kasalukuyan nagpapagaling sa Leyte Provincial Hospital. Bukod sa pakikipag-usap sa mga biktima at kanilang pamilya, tiniyak ni Angara na sagot ng DepEd ang tulong pinansyal at psychological intervention para sa kanilang mabilis na pag-recover mula sa trauma. Bago ang pagbisita sa ospital, nakipagpulong din ang kalihim sa mga opisyal ng pamahalang lokal, pulisya at mga kinatawan ng paaralan upang balangkasin ang mga bagong hakbang para hindi na maulit ang trahedya. Dito, opisyal na tiniyak ng DepEd ang mas mahigpit na seguridad at security protocol sa mga eskwelahan kasunod ng naturang pamamaril kung saan 3 na ang kumpirmadong patay. Samantala, lulong umano sa online game na Gore Box ang isa sa dalawang grade 9 suspects o grade 9 na student na suspect sa pamamaril sa loob ng San Jose National School o National High School sa Tacloban City. Ayon kay PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, ito ang online game na pinaglalaruan ng 14-year-old na estudyanteng gumamit sa service firearm ng tiyahin niyang pulis. Sa panim ng reporter sa Camp Crame, inilarawan ni Capoy ang Gore Box bilang bayolenteng platform na may barilan tulad ng unang kontrobersyal na larong Roblox. Pakinggan po natin ang pahayag ni Police Brigadier General Jason Capoy. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, larong firearm, medyo violent po yung laro. Samantala, hinimok ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga magulang at guro na bantayan ng online activity ng mga menor de edad dahil makikita na may warning signs post ang suspect bago gawin ang krimen. Sa kaugnay pa ring balita, higit 1 buwang pinagplanuhan ng 2 grade 9 suspect ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director ng Eastern Visayas, lumalabas sa inisyal na investigasyon na naisip na ng 2 lalaking estudyante, isang 14 at isang 15 anyos na gawin ang krimen noon pang May 1. Pinag-uusapan ng 2 gunmen sa isang messaging app kung paano ipupuslit ang mga baril, kailan at saan magkikita para gawin ang pamamaril, kasama na rin ang kumpiyansa nila sa umiiral na parusa laban sa mga minor de edad. Narito si Capoy. Nakakabahala din dahil parang may alam ka na inaaral din nila, nagbabasa ng batas. Pero ganun pa man, nagbigay ng mensahe yung local government natin dito na talagang mananagot. Based on information, sir, as early as May 1, kung hindi ako nagkamali, April or May 1 pa nilang pinagplanuhan. Samantala, sasang-ayunan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga hakbang na makabubuti para sa mga kabataan at sa pagpapatupad ng batas. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa panukalang amyendahan ang Juvenile Justice System and Welfare Act para maibaba ang edad sa criminal liability. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dedepende pa ito sa kung ano ang makikitang bersyon ng Pangulo. Pero rasonable niya ang 12 years old na edad na sinusuportahan ng PNP. Pakinggan po natin si Yusek Castro.
Samantala sa ADPA ni Castro, ang nakikita ng ehekutibo na pagkukulang sa implementasyon ng batas ay ang hindi paghahain ng kaso o pagpapakawala na lamang sa mga batang nasasangkot sa paggawa ng masama dahil nawawala ang Nakikita rin po natin ang Sang alas 5 ng hapon, samantala pumasok na rin ang National Bureau of Investigation sa investigasyon hinggil sa trahedya sa Tacloban. Kinumpirma mismo ni NBI Director Attorney Melvin Matimag na kumikilos na ang kanilang kawanihan upang busisiin ang insidente. Lumalabas sa pao ng investigasyon ng NBI at ng pulisya na isang buwan ang tila pinagplanuhan ng dalawa ang pamamaslang. Dapat magsanib-puwersa sa mga LGU at mga magulang kontra sa lumalalang karahasan sa mga paaralan. Ito ang binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng madugong pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Gatchalian, malaking tulong ang kanyang iniakdang batas na Parent Effectiveness Service o PES program na mandatoryeng ipinatutupad sa lahat ng lungsod at munisipalidad. Sa ilalim ng batas, tuturuan at palalakasin ang kakayahan ng mga magulang sa paggabay, pagprotekta at pagtuturo ng mabuting asal sa kanilang mga anak. Habang inatasan naman ang DSWD na maglabas ng mga modules na tututok sa child protection at pag-iwas sa pang-aabuso para hindi maligaw ng landas ang mga kabataan. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Iginait naman ang kampo ni Resign at Tineo coach Tab Baldwin. Nabuo ang kanilang kooperasyon sa sinasagawang investigasyon kaugnay ng pagkakasawi ng dalawang manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Dili. Ayon sa kanyang legal counsel, si Attorney Daniel Darwin, personal na humarap si Baldwin sa NBI Homicide Division upang ipakita ang kahandaan nitong makipagtulungan sa mga otoridad. Narito si Darwin. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026. So the investigation is ongoing. We've given our full cooperation, and let us allow the investigation to take its course. Samantala sa kaugnay na balita, sumipot na sa NBI ang nag-resign na coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Ito kaugnay ng kontrobersyal na pagkalunod at pagkasawi ng dalawang manlalaro ng team sa isang resort sa Aurora Province. Kasamang kanyang mga abogado, dumiretso si Baldwin sa opisina ng NBI Homicide Division. Ang nagbitiw na coach ay kabilang sa 20 individual na inisyuhan ng sabina para magpaliwanag tungkol sa pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Nangyari ang trahedya habang ang kupunan ng Ateneo Blue Eagles ay nagsasagawa ng team building sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. 24 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, 6 pang baril ang voluntaryong isinuko naman ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police. Ayon sa PNP, tinanggap ng mga otoridad ang baril mula sa legal representative ng senador sa kanyang mismong tahanan sa Silang Cavite para sa pansamantalang pangangalaga. Dahil dito, umabot na sa 26 na armas ang naisuko naman matapos ang unang 20 baril na isinuko noong Hunyo 11. Kabuang 117 firearms na ang nakapangalan umano kay De La Rosa at saklaw ng revocation order ng PNP. Nadiin sa Sandigan Bayan ang pagtanggap umano ng kahon ng pera ni na dating Representative Zaldico at dating Congresswoman Mitch Cayahon ng Caloocan. Gayon din si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay matapos tumistigon dating driver ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay Edric San Diego, sa kanyang pagkakatanda ay 10 beses siyang nag-deliver ng pera kinako Cayahon at Akahayon pala at Bernardo mula 2022 hanggang 2025. Kabilang ang 2 deliveries noong nakalipas na taon sa utos umano ni Alcantara. Sinabi ni San Diego na bago pa pumasok sa DPWH ay kilala na niya ng personal si Alcantara na tumayo pang ninong sa kanyang kasal. Ang pagtestigo ay kanyang ginawa sa isinasagawang paglilitis ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dahil sa flood control scandal. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Kagaya namin ni partner na yung sa'yo partner, pang mayaman yung laro mo. Ano na naman? Super Mario Ano partner. na naman yan? Super Mario partner yun eh. Nung elementary, Oo. family computer. Nako, wala tayo nun. Tapos Lata ng sardinas na may gulong ang atin nun. tapos naging Nintendo na yung maliit pero hinihiram lang namin sa mga Wala classmates. yun, So, ngayon, ano na ba to? Mga anong gore box? Ano to? Kanya nga samantalang ako ang unang nalaro ko na medyo high-tech lang ng konti. Yung ano? Yung Kaya mo yan. Hindi, yung patong-patong na bricks. Ano tawag doon? Tetris. Hindi Tetris. Brick game yun eh. Brick game. Tetris yun. Tetris. Tapos nung magka-cellphone, yung ahas doon sa 3210. Snake. Yun. Hindi mo pa alam ang title mo ba yan? Kakahiya ka. Sorry naman. Alam mo naman tayo. Nakaka-addict yung Tetris, no? Nabutan ko din yan. Tapos nung makarating na ako sa Maynila, pagtrabaho na. Nakapagtrabaho na ako rito. Probinsyano tayo. Nakakahawak na ako ng computer. Ano naman sa computer? Plants vs. Zombies. Hindi pa yan. Hindi pa. Farmville. Medyo nalaro namin dito na... Alam mo, wag kang maingay kasi. Ibig sabihin naglalaro ka dito during office hours. Hindi, pag-break lang. Okay, sige. Linawin natin yan. Kasama yung mga boss. Dinama yung mga boss. Ano yung nalaro nyo dito? Nagka-Counter-Strike kami. Ay, ang taray. Nagka-Counter-Strike kami. Yan ang hindi ko alam laruin. Pero yung Counter-Strike, barilan din yon. Kanya lang, ang binabaril mo ron ay mga terorista na may i-rescue ka na hostage. Kaya ang goal mo, makapag-rescue ng hostage. Hindi ka bumabaril ng kasamahan, hindi ka bumabaril ng ibang tao. Ang babarilin mo lang yung may hawak na hostage. Online game din yan. Online. So may mga naka-online ka ring mga ka-teammates. Gusto mong makilala? At mga kalaban. Kung gusto mong makilala yung ka-teammate ko na napakagaling. Sino bang kapitan nyo? Kapitan ba? Si Tepan Tasbu. Sino yun? Lumutan ka nga. Nandiyan si Tepan Tasbu eh. Patayuin mo nga dyan si Tepan Tasbu. Walang umaamin kasi nagka-Counter-Strike habang nagtatrabaho. Patayuin mo si Tepan Tasbu. Memo from HR. Si Bogart, yung mga pangalan. Ganun ba? Si Bogart. Alam mo, naalala mo. Ganun yung mga pangalan. Naalala mo? Anong pangalan mo? Ang magaling naming kalaban dati noon, si Kwan. Naalala mo si Haini. Si Haini, na nasa Dubai na siya. Anong airname ni Haini? Taga Love Radio si Tami kasi Tambay. Si Tami Tambay, ang pangalan DJ lagi sa Love Radio. Ang pangalan lagi niyan si Major Payne. Ay, wow. Parang yung pelikula. Ikaw, anong code name mo? Barok book tayo. Ba yan? Kadiri. Di bale. Hindi. Alam mo ninyo, medyo malungkot to kasi ngayon yung nangyayari sapagkat yung mga laro ngayon masyadong violente, na ang hirap awatin na ng mga bata. Mahirap po, easier said than done eh. Yung sasabihin mo na hindi, dapat kontrolado eh. Parental controls, binabantayan ng mga magulang. Problema partner ngayon, anywhere in the streets, may mga computer shops. At hindi lang yun, may mga bata na may access na sa cellphone, na may internet, 'di ba? So yung mga internet games, pwede na nilang laruin kahit saan din, 'di ba? Dala-dala nila yung cellphone nila lagi. Yung sinasabing Gorebox o Gorebox ba yun? Gorebox. Tatanungin nga natin mamaya si Sir Art sa Sinilip Maniego. namin ni parang Ray Sibayan, ano pala yan? Parang it's a ano ba yan? Parang it's an actual real game experience. Ang problema riyan, kahit sinong parang ano ba yan? Role play? Parang ganun. Parang ganun pero wala. Pero pwede mong barilin kahit sino. Depende sa tinatakbo ng utak mo. Yun ang pagkaka... So, pwede mong barilin yung civilian sa game o yung tindero ng ganito. Pwede? Kung trip mo. Kasi, ewan ko kung tama ba. Patawagan mo nga si Sir Art sa Maniego, baka po pwede na siya. Kasi naghahanap tayo ng supposedly makakausap tayo ng isang provincial director ng PNP rin na magsasabi kung ano ang latag ng seguridad ngayon sa mga eskwelahan. At the same time, kasi di ba sinilip nyo ni RS, Ray Sibayan, yung Gorebox. Ito naman ang explanation ni Sir Art. Nagme-message siya sa akin. Physics-based game siya.
Kaya very popular. Meaning, ginagawa niya kung ano ang nangyayari sa totoong buhay. Kanya Sir Art, pag nahulog ang kotse, pwedeng mag-bounce. Pag binaril ang tao, pwedeng tumalsik. Pwede na ba si Sir Art, okay. si Sir Art Josa? Tawagan mo na si Sir Art Samaniego. I think he's ready now. Kasi yun si Sir Art Samaniego, siya yung ating IT expert At yan ang makapagpapaliwanag sa atin. At siguro, paano pa talaga ako, sa tingin ko sa ngayon, sa tinatakbo ng panahon, sa dami ng available sa tindi ng access ng mga bata sa internet at sa availability ng gadget and ng mga computer shops. Partner, mahirap. Mahirap. Tsaka hindi naman siguro video games, pero for this specific issue sa Tacloban high school shooting, nababanggit kasi yung video games kasi yung isang suspect ay nalululong daw doon. Yun ang reports, ano. Pero aside from that, syempre, yung infiltration sa pang-araw-araw na buhay ng mga bata through the internet, social media, meron sila kasing access doon, di ba? So, aside from the games, meron din sigurong mga iba pang pwedeng maka-influence sa kanila na violent, di ba? Mayroon namang isang version na ang sinasabi, of course, ito has something to do with morality and religion. Sabi ng iba, ang gawin siguro ng mga magulang, maging good examples and makita sa kanila na they are a religious person, they go to church, they encourage their kids to join the church activities para at least may tukod ng pero paano kung yung mga bata naman ay biktima din ng bullying? Ayan, paano nyo sila tuturuan? Sa bahay and within their community. Na i-handle naman yun. Anyway, kausapin natin si Sir Art Samaniego, ang ating tech support professional and cybersecurity analyst. And of course, ipapaliwanag sa atin yung mga games na yan. Sir Art, magandang hapon sa inyo and thanks for picking up our call. Thank you po, Sir Art. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong dalawa at sa mga nakikinig at mga nanonood. Opo. Sir Art, ang aking general question ay, nakakatakot na ba talaga? Gaano ba kadelikado, mapanganib at nakakatakot ang mga laro ngayon sa internet na madali nang naa-access ng mga bata? So ang nangyayari kasi ngayon, wala namang kasing walang correlation talaga yung violent games sa nangyayaring mga karahasan ngayon. So yun yung nakikita ng mga eksperto. So walang relasyon, you mean? Oo, wala relasyon. Yun yung nakikita ng mga eksperto na laging nasisisi lang itong mga games pag may mga nangyayaring ganyan, pag may nangyayaring gulo. So laging nasisisi itong mga games na to. So, yun nga, para sa akin, para halimbawa ako, lumaki naman akong naglalaro ng mga violent games, pero hindi naman ako naging violente. So, ang mga eksperto kasi ngayon, tinitignan nila na combination of factors tong mga nangyayari, bakit nagkakaganito. So, hindi lang yung games, pero kasama din yan yung mental health concerns, social isolation, yung isa pong problema, access to weapons, tapos family environment. At ang matindi ngayon, yung online influence at exposure sa extremist and harmful content. Gaya nitong mga batang to, na na-expose sila sa mga parang radical group sa internet. At siguro kunin ko kayong example din, partner, with your indulgence, bago. Kasi sinabi ninyo na kayo naman ay galing din sa paglalaro ng violence. Sabi ni Sir Art, violent video games. Pero hindi naman na kayo nagre-resort sa violence. And may binanggit kayo na yung family environment. Malaki ba ang tulong ng inyong family environment at ng how your family treated you o yung mga kapatid ninyo, kung bakit walang nangyayaring pag-iisip ng masama, parang you're just playing the games for fun?
Opo, tama yun. Paano ang handling sa inyo ng para lang magkaroon ng example yung mga magulang na nakikinig na sige, maglaro ka pero ito ang handling dapat sa mga anak at sa mga bata sa loob ng bahay. Pag ikaw kasi, ikaw anak ka na naglalaro ka ng mga games na to, pero yung values, tinuturuan ka pa rin ng magulang mo, linggo-linggo nagsisimba kayo, nagro-rosaryo kayo paggabi, sama-sama kayong kumakain. Ito yung mga nakakatulong sa bata na kahit ano pang impluwensya ang pumasok sa kanya, ang anchor niya, yung paniniwala niya at yung pamilya niya. So etong nangyari kasi ngayon, itong mga batang to, hindi lang sila exposed sa game na to, kundi na-expose din sila doon sa isang movement na tawagin nating extreme o radical movement na tinatawag ni 764 a movement. Ito ay isang grupo ng mga radical individual na nasa online. Kung saan nangiinganyo to sa mga bata na maging bayolente, gumawa ng graffiti. So ito yung parang nagpapalakas ng loob sa kanila ngayon. Okay. And kung walang gabay to ng magulang at walang gabay ng relihiyon o ng mga values, talaga mapapasama yung mga bata. Hindi to ang daling sisihin ngayon yung school, yung mga eskwelahan, ang daling sisihin, pero wala na kasi pakialam yung eskwelahan. Hindi mamomonitor ng eskwelahan pag outside school hours naglalaro tong mga batang to. At naglalaro sila at pinapayagan ng magulang na magdamag, maglaro. Ito yung nagkakaproblema na. Okay. So unfortunately po meron tayong mga nakikita na memes, mga videos, mga reels po na magulang sinusundo yung anak sa internet cafe kasi ilang araw nang di umuuwi o di kaya umuwi ng maaga para mag-aral naman sa bahay para sa kanyang mga klase So may mga ganito pong mga pangyayari dito sa atin. Pero can I just go back to the late 90s or early 2000s? Kasi sa US lang po kasi natin nababalitaan yung mga ganitong klaseng mga pangyayari, Sir Art, Like dun sa Columbine High School sa US, napakalaking balita ito noon and na-shock talaga ang Amerika at ang buong mundo. Kasi teenagers na pumasok sa kanilang eskwelahan, naka-trench coat, ayan po, naka-shades, naka-cap, at high-powered rifles ang kanilang dala at pinagbabaril nila yung kanilang mga kaklase doon. It was a very terrifying and traumatic experience sa mga bata. So, and then may connection na po na kinoconnect sa internet. Yung t-shirt po na suot-suot lagi nitong isang suspect na menor de edad, at yung isa rin pong suspect, actually guilty na po siya doon sa Columbine. Nagpakamatay din po yata, tama ba, Sir Art? Nag-suicide So parang may similar pattern po ba na nakikita doon sa mental sabihin na natin wellness o state nung both itong mga batang to, and then also kung saan sila na-expose, family background, but nasa US to mga Amerikano to iba yung kultura. Tas ito mga Pilipino, iba rin po ang kultura natin, Sir Art. Oo. So noong 2024 meron din nangyari sa Wisconsin. Sa isang eskwelahan din. Ganun din na maril. 15-year-old na babae naman. Parehong t-shirt din yung suot. Oh my gosh. Okay. Teka ba na? Let's give our listeners a background. What t-shirt was that? Yung ba yung may nakasuot na kay ano yun? Diyos, ano nakasuot? German band Oo. No Mercy for the Masses ang ibig sabihin. Yun yung t-shirt na yun yung t-shirt na nakasulat ay KMFDM. Which is German German band. Rock band. Rock band. So, yun yung common dun sa tatlo. Na ang ibig sabihin ng initials na yon ay No Mercy for the Innocent, parang gano'n. In English. No Mercy for the Masses. For the mass, ganun. So yun yung suot, yun yung common sa kanilang tatlo. Pero tignan mo, halimbawa nga ang sample nung isang researcher, si Brett Morales. Pag naka-BTS ka na t-shirt, ibig sabihin nun, bumibilib ka sa BTS, di ba? Army ka ng BTS. Yung Korean na group.
Oo. Pero itong tatlong to, naka-KMFDM na t-shirt, ibig sabihin nun, meron silang iniidolo o meron silang sinusundan na paniniwala. Kasi suot-suot nila yung pareho at pare-pareho yung ginawa nila. Oo. So, eto yung, ang tingin namin dito, hindi to kwento ng bullying, kundi kwento to ng radicalization, yung mga nakikita natin sa internet, yung mga bata, kung saan iniinganyo silang gumawa ng mga bagay na oh my God, na masama. Halimbawa yung recruitment nitong grupo na to. Pag nire-recruit ka niya, dapat gumawa ka ng mga bagay na halimbawa parang as part of your initiation, ganun po ba yun, Sir Art? Oo, parang sa initiation mo para matanggap ka nila, dapat gumawa ka ng mga bagay na halimbawa nakalagay doon sa requirements nila, 764 requirements pinapapili sila, pick one kung ano ang gagawin mo. 2 graffiti, 1 bricking. Yung bricking, ibig sabihin yung brick, yung mga brick. Mambabasag ka ng bahay o ng sasakyan, o arson, beating, saka stabbing. So mamimili ka doon. Para matanggap ka nila bilang miyembro, dapat ipakita mo na ginawa mo yun. Itong Sir Art na mga, according to psychologists, itong mga ganito kasing mga actuation is in outburst of emotions. Pag lalabas ito ng mga sama ng loob at galit di ba? Na kanya sila madaling ma-recruit, nagpo-form sila ng ganun because kulang sila sa atensyon, kulang sila sa pagmamahal, kanya ipinaparamdam nila yung kanilang galit, inilalabas nila to the point nga na nakakasakit ng kapwa-tao at nakakapanira ng mga properties. So kanina ang binabanggit mo, kahit na ikaw ay mahilig sa computer, kahit na ikaw ay nanonood ng mga KMFDM na yan, kung balot ka ng pagmamahal ng magulang mo, kung balot ka ng pagmamahal ng family support mo, kung hindi ka nila pinababayaan at hindi nila nararamdaman ng mga bata na sila'y walang kakampi, na sila'y na ang attention ay nasa kanila, kahit na manood ng mga ganyan, hindi mabibrainwash, hindi maapektuhan. Is that what you're saying, Sir Art? Tama po. Yan po yung paniniwala ko. So, kasi kahit anong gawin sa yung masama na impluwensya dito sa labas, ikaw anchored ka sa family, meron kang pagmamahal, naniniwala ka sa Diyos, hindi ka maapektuhan ng mga bagay na to. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko lagi na dapat turuan na natin itong mga bata na to as early as grade 1. As early as grade 1, turuan na natin sila ano yung mga nakikita natin online, ano ang dapat iwasan, at turuan natin sila ng proper values. Para naman, kasi pag naging high school to, baka too late na. Na-expose na yan simula grade 1, simula preschool, na-expose na yan online. At yun nga, ang dami mong makikita online, hindi lang violent games, kundi mga violenteng tao talaga at mga magsasamantala sa iyo na maniwala ka sa mga sinusulong nilang mga adhikain. Okay. So Sir Art, masyadong extreme po. Tama po ba? Kung tama nga, sisisihin lang natin yung video games. Pero baka naman po kasi may mga sektor, may mga grupo na magsasabi na mali rin naman po, hindi naman po tama na tayo po ay patronage. Naglalaro pa rin tayo ng violent video games. Marami naman klaseng mga video games. Bakit kailangan pang violente? Dapat itanggalin na yan. Di ba may mga extreme po na mga ganon. Ipagbawal na yan. Pero sasabihin sa mga game developers, huwag na kayo gumawa niyan, di ba? Parang ganon. So, bakit po may mga ganito pa ring mga games? Kung hindi naman po, kung kahit pa paano po ay nakaka-apekto pa rin naman po. Pero parte po siya ng isang malaking system, ika nga. So ito pa, sample natin yung Gorebox, yung nilalaro ng 14. Opo. So ang Gorebox kasi, physics-based sandbox video game siya. So physics-based, ibig sabihin nun, kung ano yung nangyayari sa tunay na buhay, yun yung nangyayari sa game. So halimbawa, bumangga yung kotse, pwede siyang sumabog, pwede siyang mag-bounce. Pag binaril mo, pwedeng tumalsik yung dugo.
At sandbox siya, ibig sabihin ng sandbox, merong freedom yung mga player kung ano ang pwede nilang gawin. Walang limit kung ano ang pwede nilang gawin. Yun yung ibig sabihin ng sandbox. Dahil dito, napaka-popular niya. Okay po. Kaya kilalang-kilala siya at gustong-gusto siyang laruin ng mga bata kahit hindi ganun kaganda yung graphics. Ang crude po kasi ng graphics, sir. Oo, correct. Sorry. Di ba para mga blacks lang. Oo. Pero bakit nagiging addictive? Bakit nagiging appealing? Mga bata yan eh. Supposedly takot sa dugo yan eh. Pero ano po ba yung concept? Is it because yung sandbox game nga na walang control, walang limits, you can be anybody you want and do anything that you want? Kaya sila na-attract, sir? Correct, kasi binibigyan yung players nito ng freedom to do what they want instead of forcing them to follow yung gameplay. Kasi sa totoong buhay, Sir Art, hindi ka pwedeng magbaril ng tao, 'di ba? Pero sa game na to, pwede mong gawin 'yon, parang ganon. Oo. So para din to Minecraft na pwedeng gumawa ng mga bahay, sa Roblox ganun din. Player can create their own game experience. Ang kaibahan ng Gorebox, pwedeng mag-spawn ng weapons, vehicles, characters, and objects yung mga bata. Sir, partner, I'll pick the word freedom. Meaning to say, that freedom, pagka ang bata ay walang freedom, pwede ba? Pwede bang ipihit ko ng gano'n na pag yung bata ay masyado mong sinisikil, masyado rin ang pagdisiplina mo to the point na extreme na, bawal makipaglaro sa labas, dapat sa alas 5 ng hapon nasa loob na ng bahay, bawal mag-computer, mag-aral muna, kahit yung bata pagod na sa school, daming requirements online, naghahanap siya ng freedom. Baka may freedom din naman na kailangan sila sa loob ng bahay para hindi sila maghanap ng freedom online. Is that the way I see it, Sir Art? Pwede naman pong mangyari yun, pero yun kasi napaka-attractive ng mga games na ganito. So para kasing ang sandbox freedom, sinamahan mo ng realistic violence. Parang ganun yung nangyayari kasi unlimited yung pwede mong gawin eh. So halimbawa, yung ibang mga bata hindi yan nakakapagmura sa eskwelahan eh. Pero pagdating niyan sa pag naglalaro, sila na lang mag-isa. Nakikita mo, naririnig mo ang lulutong kung magmura nung mga bata. So ito yung freedom na hinahanap, pero kung meron tong proper guidance ng magulang, meron tong proper guidance ng eskwelahan, may iwasan itong mga ganitong bagay. Tsaka in the first place, Sir Art, hindi mo kung may proper guidance ka and fundamentals from your parents or loved ones, hindi ka ma-attract sa ganong klaseng game. Kasi may mga bata hindi naman naglalaro nun, di ba, sir? Kahit ma-attract ka man sa ganong games, alam mo na laro lang yun. May limitations ka. Kumbaga alam mo yung reality na Yes. Okay. So, may reaction lang pala dito from Sir Eric San Pedro. Yeah. Sabi niya, Sir Art, nag-share lang siya kasi lumalabas sa mga balita, Philippine National Police reports yung mga data na to sa investigation. Yung state of mind daw ng dalawang teenage shooters, age 14 and 15, is characterized by long-term premeditation, pinag-isipan daw talaga ng mabuti, plenano, severe grudge over school bullying. So yung mga bullies po, malamang sa malamang, naging biktima rin sila ng bullying, sabi din ng mga eksperto and mga psychologists, and a conscious exploitation of juvenile law. Alam nila na binabali nila ang batas. Tama po ba ito? Hindi sila makukulong because of the juvenile law. Kasi na-access namin may mga na-access kami, may mga chat groups nila na lumalabas. Sinasabi talaga nila na pinag-uusapan nila na hindi naman sila makukulong kasi minor sila. Okay. So talagang tama si General Capoy na sinasabi ng mga bata na hindi kami makukulong. Pinag-aralan nila yung batas. Hindi kami makukulong, sabi ng mga bata kasi minor na edad kami. Pero doon sila nagkakamali kasi tinitignan ngayon, 'di ba? Kung may discernment. Yeah, hindi nila nakuha doon kasi sa batas, pag may discernment, makukulong ka. Sir Art, yung mga chat
chat po na yan ay pwedeng gawing ebidensya din po ba yan o gamitin? Ang naging problema namin kanina, nagtataka kami na nawawala na yung mga chat group, yung mga chat na yun, nadidelete na. Okay. Nakapag-screenshot yung mga telepono nila, sana naman nakuha ng mga pulis yun o kinuha na ng mga pulis. Dapat i-forensics yun. Kasi kahit na screenshot mo dapat yun, i-confiscate na siya. kahit yun ba yun, kasi electronic evidence yan. So kahit na screenshot mo yun, kung hindi mo mapoforensic yung cellphone, medyo pwedeng sabihin baka pineke lang yung conversation. Kailangan ma-verify Oo. Kailangan verify mo doon sa telepono talaga na nandun yung kasi rule of best evidence yun eh. Sir Art, bakit telepono mismo. nabanggit nyo na unti-unting nawawala? Paano ba nabubura? Pwede bang gawin yun? Deliberately? Oo. Hindi, yun nga ang inaalala namin sinong nagbubura nito. So ibig sabihin, pero ibang may access ba sa telepono nila? Or sa laptop, parang ganun ano? O sa laptop o kung saan sila nakalagin kasi hindi na ma-search kanina yung ibang mga pinag-uusapan nila. Kasi may tinatawag tayong OSINT o Open Source Intelligence. Attorney Sir Art, sorry, unfortunately we don't have the luxury of time, pero mauulit naman ito. Ano ang inyong advice sa mga, of course, sa mga bata, sa mga magulang, the general public? Paano dapat sila mag-manage ng sarili sa paglalaro at sa pagiging addict sa games? So, doon sa mga magulang, dapat malaman nyo kung ano yung mga nilalaro nung anak nyo. At huwag na lang silang papabayaan na basta na lang maglaro without explaining to them kung ano yung dapat at hindi dapat. Kasi dapat dito age appropriate eh. Halimbawa yung Facebook. Ang Facebook, merong age limit yan na ginawa ang platform. Dapat 13 years old, di ba? Pero yung mga magulang mismo, may mga kakilala ko, sila mismo 8 years old ginagawa, 9 years old ginagawa ng Facebook yung mga anak nila. So ganun din dapat sa mga games. Dapat sundin natin kung anong age dapat. Usually itong mga violent games 16, tapos pinapayagan natin yung mga anak natin. Dapat din i-monitor natin yung pero Sir Art, kasi kahit higpitan mo yun sa bahay, lagyan mo ng ano ba ang tawag doon? Firewall? Or parental, ano ba yung tawag doon, Sir Art? May parang kahit patayan mo ng internet sa hating gabi yan, Sir Art. Paglabas naman yan, 2 blocks away, may internet shops, nakakahiram ng gadget sa kaklase, kaibigan. Paano yun? Kaya po, dapat ang mga parents, they should pay attention to warning signs. Di ba? Halimbawa, yung sobrang obsessed na sa violence, kasi lumalabas yan eh. Dapat bantayan mo ang anak mo at kausapin mo tungkol dito. Lalo na ito mga 15 pababa. So, malaki ang papel ng magulang, malaki ang papel ng simbahan, malaki ang papel ng eskwelahan para sa guidance ng mga bata. Para naman sa mga bata, dapat, kung may nakikinig ng mga bata ngayon, dapat yung isipin na ang game dapat fun lang yan, pero hindi siya real life. So yung mga actions, mga kids, yung mga actions na nakikita nyo sa screen, dapat hindi nyo yung kopyahin sa tunay na buhay. Alright. So yun po ang dapat gawin ng mga magulang at mga bata. Alright. Sir Art, thank you so much for joining us. Thank you, Sir Art. Marami pong salamat. Si Art Samaniego ay isa pong cyber security analyst and tech support expert, and of course, mahusay po ito sa mga ganyang issue ng internet. Pero alam mo, partner, sa pakikipag-usap natin sa kanya, ang nakikita ko, siguro ako dahil magulang na rin ako, I must admit and I'm acknowledging the fact that baka may pagkukulang talaga sa pagpapalaki sa mga bata. Oo. Although, aminin mo, wala namang perpektong magulang, di ba? Kasi marami sa inyo. Talagang wala nang oras din na mailaan. Kaya kailangan ang mag-asawa, nagtutulungan, di ba? Or kung kanino man maiwan, kay lolo, lola,
Pero mahirap pa rin yung partner napaka makapangyarihan pa rin. Sabihin na natin kahit malalaki na ang mga bata. Kung ayaw nang magpayakap niyan, yung tapik sa balikat, yung hagpo sa likod, yung magkakasama kayong kumakain. Tsaka yung pag-acknowledge din sa kanila, lalo na sa mga achievements nila sa eskwelahan, 'di ba? Sa buhay. Yung maramdaman nila na nandiyan kayo, 'di ba? At nakikita nila na ang tahanan mo'y punong-puno ng pagmamahal, walang nagsisigawan, walang nag-aaway, kung may issue man pinag-uusapan, kung may problema man, dinidiscuss ng maayos na dapat kasi ang bahay safe space sakitan. yan. Oo. Pag yan ang nakikita ng mga bata sa loob, paano ma-achieve natin maski pa paano yung sinasabi ni Art na maglaro man ng mga yan, hindi yan maliligaw ng landas. Pero pag ang nakikita ng bata sa loob ng bahay ay bangayan, tapos wala man lang kalambing-lambing ng magulang, hindi kayo nag-uusap, kumakain kayo, ay anong tawag riyan? Kanya-kanya. Oo, sa kwarto, si ganito, si Tapos, kuya, si ate, sa kabila. Ang dami-dami yung kwarto, hindi na kayo nagkikita-kita. Kasi may sari-sariling mundo na, 'di ba? Hindi tapos, nag-uusap. Pag tinanong si yung anak gustong makipag-usap sa magulang, sasabihin, anak may kausap ako, anak may ginagawa ako, anak may tinatapos ako. Naku, medyo delikado po yan. Ano po? Pag ang anak ay nag-approach na sa magulang na pwede po ba kayong makausap? Kahit pa, partner, gaano ka busy, miss ka pa sinong Poncio Pilato yan. Iwanan mo yan. Harapin mo yung anak mo. Dahil baka mayroon na siyang gustong sabihing problema. At pag yan ay nabaliwala mo, at naghanap yan ng ibang kakampi, ay delikado yan. Lalo pagka ganyang naibuhos niya yung sama ng loob sa ganyan. Lalo na pag online, nakakuha siya ng barkada online sa chat group. Yung kinikwento nga ni Sir Art, sa online. Buti na access nila. In fairness, hindi naman nag-hack sila. Actually, nag-hack sila, pero kasi kinukuha yung, ililinawin ko lang baka kasi yung ibang tao, magulat sila. Hindi, paminsan kasi, yung ating mga otoridad, kinukuha po yung serbisyo, nagpapatulong po sila sa mga cybersecurity specialists and analysts. So, isa po si Art Samaniego sa mga tao na po na yun. At yun lang ho, sana wala naman, wala po lang perfectong magulang Pero wala mang perfectong magulang, pero let's try to be a perfect parents pa rin. Try natin. Hindi masamang mag-try na maging perfecto. Hindi masama, kahit mahirap, pero dapat yun ang goal. Maging perfecto kang magulang at example sa mga anak mo. 6:08, we'll be back after the break. I'm Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis
sulit ang glow up. ACS Galalala Febcon Galalala Febcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sasubok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Febcon Galalala Febcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan ay nariyan ang pagkaroon ng trangkaso na nagsisimula bilang ubo o di naman kaya sipon. Kaya naman, huwag kalimutan ang mga mabisang pampalakas ng katawan gaya ng pag-inom ng vitamin C, gayon din ang pag-inom ng 8 basong tubig, pagkain ng masusustansya at pagtulog ng tama. Pero bukod pa riyan, ilan pa sa mga karaniwang sakit tuwing tag-ulan ay ang diarrhea, leptospirosis at dengue na dulot ng pagbaha at mga lamok. Kaya naman, oras na ikay maulanan ay mas mainam daw na maligo agad pagdating sa bahay at huwag kalimutan ang laging paalala na magdala ng panangga sa ulan tuwing ikaw ay lalabas. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Better News. Trauma kasi. Off-air lang yung pag-parenting, something about parenting. Siguro one of these days, we will have the parenting expert and psychologist. Pipilitin natin para mapag-usapan din itong mga bagay na ito. Napaka-importante kasi nito, partner. Minsan, totoo naman yon sabi nga nung, I think it was then Secretary of Education, Congressman Roman Romulo, our friend, sabi niya, wake up call ito. In fact, the Vice President also said, wake up call ito, at napaka-importante rin yung, kaya nga hindi dapat nawawala yung intelligence gathering sa mga eskwelahan. Kasi masyado nang mapagbanta at mapanganib ngayon. Marami ng mga nais maghasik ng lagim na ang target ay mga kabataan. And we agree to that. At yun basta parents, pilitin po nating maging mapagmahal at mapagbigay ng attention sa mga anak. Yun ang kahit pa
'di ba? Kaya nga maraming partner na yung sinasabi nilang mga yung mga anak mayaman sa Amerika at saka sa mga mayayamang bansa, nayayaman nila pero natututo pa rin gumawa ng nagre-resort sa violence kasi nga hindi naman yung pera ang magpapatahimik ng kalooban ng mga bata, hindi yung mga magagarang bagay, kundi yung pagmamahal at oras ng magulang na handa natin laging ibigay sa ating mga anak. Sana itong mga pangyayaring ito, pare-pareho tayong matuto. Ano ho? Balansyado! It is at 21 minutes after 6 o'clock. Dumako na tayo sa mga report. Malacanang binuweltahan si Vice President Sara sa pagpuna sa intelligence gathering ng gobyerno kasunod ng Tacloban shooting incident. Balita mula kay Let Narciso Let. Ibinalik ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte ang pagbatikos nito sa intelligence gathering ng pamahalaan kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa press briefing, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi mga terorista ang mga estudyanteng sangkot sa shooting incident para isailalim sa monitoring. Ipinaalala rin ni Castro sa Vice-Presidente na may kahalintulad na pangyayari noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang anya dito ang barilan sa loob ng Masili National High School sa Calamba, Laguna noong 2019 na kinasangkutan ng 15 anyos na grade 7 student. Buwelta pa ni Castro, bakit hindi rin natunugan ng Intel ang pag-atake sa Davao noong 2016 na sinabing kagagawa ng teroristang Abu Sayyaf? Gayon din ang isa pang insidente ng pambobomba noong November 2016 na tinarget ang Duterte Security Team at pagsabog sa paaralan noong 2019. Sabi ni Castro, dahil magaling namang pumuna si VP Sara, dapat tinuruan ito ang kanyang ama para naiwasan sana ang naturang mga karahasan sa nakaraang administrasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Samantala, limitasyon sa paggamit ng social media ng mga kabataan suportado ni Senator Migs Subiri. Para sa mga detalye, ibalita mo yan RH28 Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng suporta si Senator Juan Miguel Migs Subiri sa panukalang batas na limitahan ang paggamit ng social media sa mga kabataan. Ito ay kasunod ng nangyaring pamamaril sa Tacloban City ng mga suspect ay menor de edad. Sabi ni Subiri, dahil sa social media ay marami ang biktima ng bullying, violence, online threats at naglalakas ng loob na gumawa ng karahasan. Naniniwala ang senador na dapat ay bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sa edad nila, mabilis silang maimpluwensyahan ng mga nakikita, nababasa at napapanood sa social media. Meron ng pending na panukala sa Senado na the Social Media Safety for Children Act na naglalayong pagbawalan ng mga mas bata sa 16 na taong gulang pababa na makapag-register ng kanilang social media account. Hindi na umano tayo nag-iisa dito dahil Australia ay pinagbawalan ng mga batang mas bata sa 16 anyos. Ganon rin ang United Kingdom, France, Denmark, Greece, Spain, Malaysia at United Arab Emirates. Dagdag pa ang panukalang amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act upang babaan ang edad ng mga batang makukulong kapag nakagawa ng krimen. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, ban sa mobile game na Gore Box. Ipinatupad na ng CICC matapos ang shooting incident sa Tacloban. Balita mula kay RH number 5. Babalikan natin si Val Gonzales. Samantala, sunog sa barangay wala pa rin. Iyon munang Charmaine Bill sinusulong para magamit daw ang kasanayang pangalanan ng mga miyembro ng LGBTQ plus Milky Rigunan, okay? Isinusulong ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang panukalang batas na layuning kilalanin ang live identities o nakasanayang pangalan ng transgender, intersex at non-binary Filipinos. Ito ang House Bill 9929 na tatawagin ding Charmaine Bill. Sa bill, gagawing simple at accessible ang administrative process para sa trans at intersex kung saan maaari nang ihanay ang legal documents sa pagkatao o pangalan na gusto nila. Kabilang dito ang pangalan at gender marker nang hindi na kailangan pang magastos at mahabang court proceedings. Paliwanag ni Sandanya, nagdudulot ng
diskriminasyon ang pangalan ng trans at intersex individuals dahil madalas silang kinukutsa o pinagtatawanan bunsod ng pangalan na nasa legal documents. Sa umiral naman na clerical error law, maaari magpalit ng pangalan ang isang tao kung nakasaray niya itong gamitin ng naturang petitioner at mas kilala sila sa publiko. Ako si Mildred Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Samantala, balikan natin ang report ni Val Gonzalez. Ban sa mobile game na Gorebox ipinatupad ng CICC matapos ng shooting incident sa paaralan sa Tacloban City. Go ahead, Val. Isang araw matapos ang madugong insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City na kinamatay ng 3 estudyante, ipinatupad na ng Anti-Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, ang pansamantalang ban sa mobile game na Gorebox. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, inilabas ang utos na i-block ang Gorebox habang patuloy ang investigasyon sa pamamaril na naganap kahapon sa San Jose National High School. Ito ay dahil isa sa mga suspect na grade 9 student ang napag-alamang madalas maglaro ng Gorebox, isang online game na kilala sa graphic at marahas na content. Sabi ni Asek Aboy, precautionary measure ang pagbabawal upang masuri kung may kaugnayan ng laro sa nangyaring karahasan sa paaralan. Kasunod ng trahedya, nananawagan naman ng Council for the Welfare of Children o CWC ng mas maigpit na school safety at child protection measures para sa mga mag-aaral. Una nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente habang nagtagda ng Senado ng investigasyon at agarang reforma sa seguridad ng mga paaralan sa buong bansa. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Mabilis na report kay Edwin Duque. Sunog sa Quezon City, patuloy na inaapula. Edwin? Ito na isa sa sigatalan pa rin itong sunog, itong Whitman Corporation sa may Unit 8 ng Universidad sa David Street sa Barangay Manresa dito sa Quezon City. Halos sa masakit sa dikit dahil sa tapat ng amoy, yung mga gumang na susunog, mga pampan, dahil ito pala bodega, kaya kung ngayon ay napili pa rin natin ng alam ang sunog. Ina-advise ang mga residente na pag-face mask para makaiwas sa sakit dahil sa napaka-amoy ng sunog. Samantala, itong sunog naman dito sa may Western Residence sa San Miguel Avenue, sa kapo ng Lourdes Squad sa Barangay Wakwak, Mandaluyong, ay there of fire out na ayon sa Bureau of Fire Protection. Wala na magdadamay na sunog ang mga bitbahay, hindi nagbibiga lamang ng goma dito sa Quezon City. Aray ko, hindi rin ito kinagulat sa Tusaray, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright, meron tayong winner partner. At siya po ay taga, naku, lapit lang, Santa Cruz, Maynila, si Ma'am Eloida Simon o Simon. Ma'am Eloida, magandang gabi po. Magandang gabi din po. Ayan. Hello, ma'am. Hindi na natin patatagalin ang inyo pong paghihirap. Bibigyan na namin kayo ng ikayayaman ninyo. Yes. Ito na. Ito, 500 pesos in GCash. Ma'am Eloida, sagutin lamang po ang katanungan na ito. Ano po ang istasyon ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas at number 1 sa mga taga Santa Cruz, Maynila? Ma'am Eloida, ang sagot ay... Naku. Ma'am Eloida. Nasaan na kayo? Hello? 1,000. 2,500. 2,500. Ma'am Eloida, nandyan pa ba kayo? Naputol? O sige na nga, Josa. Teka, kinakausap niya. Ang sagot ni Ma'am Eloida ay DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Oo, at ibigay mo na ang 500 natin. Maraming salamat po ka Henry and Miss Karen. Okay na. Kayo sige. Po ay aking paboritong announcers. Umerin na naman siya. Naputo lang. Okay na yan. Hindi na. Let's do it generously. Sabi niya, stretch. Okay na yan, Ate Josa. Bigay mo na yung 500. Sagot ko na yan. Thank you. Si Aling Eloisa.
Simon. Ma'am, ano ang inyong sagot? DCRH po. Ayun! Palakpakan! Yehey! Sige, Naihabol. ayos na. 500 pesos na po yan. Thank you, ma'am. Suwain nyo na po ang kalipunan ng mga balita. Talakayan sa Balansyado. Nako mga kababayan, ang hirap ng buhay. Taglay natin ang pangarap na umasenso. Pero bago yan, dapat tayo muna ay magdasal at manalig sa may kapal. At higit sa lahat, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay kailan may hindi nagbubunga ho ng masama. At tumulong pa lalo sa nangangailangan. Yan ang sikreto rin dahil help is wealth. At susunod na po sa DZRH Usapang Legal ang katanungan na ito. Lusot ba sa pananagutan ang menor de edad na namaril at nakapatay? Bibigyang linaw sa DZRH Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Juvenile Justice, ano? Juvenile Delinquency Act in ito. relation to the Sige. Tacloban High School Makinig po kayo. bombing tuloy shooting. Marami kayong matututuhan dito. Salamat po, ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyon. Balansyado.